Magandang umaga po sa ating lahat at nandito na po tayo sa ating ikalawang linggo ikalawang linggo po na kung saan tayo po ay online na naman po at tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. Ang medyo nakalungkot lang po kasi nga po bumalik po tayo sa dati at ngayon po ay isikil naman po. And alam ko po na marami po sa atin ngayon ang tanging iniisip kung paano nga po ba harapin itong bagay na ito. So, meaning to say, tayo po ngayon ay humaharap na lang po sa giant ng buhay natin. Bagamat itong araw na ito, itong linggo na ito ay tinatawag po nating linggo ng pagkabuhay, tayo po ay nakikipag-celebrate para po sa kanila. But it doesn't mean na pagkagatong linggo dapat ganun po yung topic. Dahil naniniwala po ako na ang Panginoon minsan lang po namatay at sa ikatong araw siya po ay nabuhay na muli. And this time po sa pagkataon pong ito, hayaan niyo naman po na pag-usapan po natin itong mga bagay na ito. Kung paano nga po ba natin naharapin yung mga giant sa buhay po natin. At alam po natin na we are still in the pandemic, no? Tayo po ngayon ay maharap na naman po sa pandemya. At nakakalungkot lang po talaga, aminin natin o hindi ko po alam, pero para na lang po tayong niloloko ng gobyerno. Hindi ko alam kung ano po talaga yung totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. Dahil totoo lang po, ang nakalungkot po rito, nung wala pang bakuna, wala pang vaccine, napakaunti po ng case. Then dumating yung vaccine po natin, nag-roll out, at sabi nga ganun, marami po may ayaw po nila ng bakuna. Then bigla-bigla, nagtaasan po yung kaso po ng COVID. Pagkapat nasasabi po nila, napakaraming variant. Pero magkaganon ba po, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon. Na napakabuti po ng Diyos at naniniwala po ako na ang Diyos ay buhay po. At siya po kailanman o never po siya na nagkulang sa atin, lagi po siyang nakatunghay sa atin dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen po? Amen. Yan, ganyan po, no? Sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin, kailangan po nating ngumiti. Dahil alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. At never siyang nagkulang sa atin at lagi po siyang nakatunghay sa atin. Ganun po kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? So this time po, sabi ko nga po, ang pag-uusapan natin ngayon is to how to face the giant in your life. Paano nga po ba natin naharapin yung higante sa buhay natin? And when it comes to giant or Goliath, ang lagi nasa isipan po natin, walang iba kundi si David. Kung paano po niya tinalo itong Goliath nito. And today po, yun nga po yung pag-uusapan natin. Bagamat ito po common na story, pero naniniwala po ako na napakaraming bagay po na mapupulot natin sa kwentong ito. Amen po? Napakabuti po ng Diyos. Dahil alam ko po, sa pag-uusapan po natin ngayon, marami po tayong makikita at mapapag-aralan. Sabi nga po rito, how to face the giant in your life. Actually, ang pinakamahirap po sa lahat ay yung nakikita mo, yung kalaban mo. Doon po nagkakaroon ng mga takot. Actually, itong COVID-19, hindi po natin siya nakikita. He is our unseen enemy. Diba? Hindi po natin siya nakikita. Pero alam niyo po ba na mas nakakapag-create po ng takot sa isang tao kapag ang kalaban niya ay nakikita niya. Kaya nga po, totoo lang po, itong mga Israelita na ito, sa pamumuno po ni Haring Saul, nung nakita po nila itong Goliath na to, marami pong bagay na tumakbo sa kanilang isipan. And I do believe ganun din po sa atin. Na kapag nakikita po natin yung kalaban natin, o nakikita natin yung enemy natin, nakikita natin itong mga bagay na nasa harapan po natin, maaaring maraming takot o malaking takot ang maidudulot nito sa atin. But number one, to guard your eyes. Number one is to guard your eyes. Ano ibig sabihin nun? No? Bantayan daw po natin yung mga bagay na tinitingnan po natin o nakikita natin. So watch what you're looking at.
No? Tingnan daw po natin yung mga bagay na tinitingnan po natin. O yung nakikita natin. Are you focusing on God or in your circumstances? Ikaw po ba ay nakatuon o nakapokus ka ba sa ating Diyos? O nakapokus ka sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, sa buhay mo? Sabi ko nga po, actually, mula po nung ma-involve ako dito sa mga lingkod po ng Diyos. Alam niyo, daming pastors po. Bagamat yun iba, hindi ko kilala, pero talaga naman po. No, sila po ay umuwi na sa ating Panginoon. At ang ilan po sa kanila namatay sa COVID. Ang ilan naman po ay inatake. Pero magkaganon po nakalungkot po pala, no? Na pagka may nalaman ka na isang kapatiran, na kapwa mo lingkod ng kapwa mo lingkod, na sila po ay kinuha ng Panginoon. Malulungkot ka, yes. At the same time, matutuwa ka kasi tapos na may paghihirap nila. But the reality is still there. No? May mga taong iniwan ng mga taong to. Ang lingkod ng Diyos nito. That's why, actually, bakit po natin kailangan bantayan ang ating paningin? Dahil kailangan po nating malaman kanino po ba tayo nakatuon. Are you focusing on God or in your circumstances? Kanino pa ba nakapokus? Sa ating Diyos o sa sitwasyon na kinakaharap mo? Remember, fear traps us when we're focused on our problems, but look at God instead. Meaning to say, yun daw pong takot, kaya-kaya daw po tayo itrap nito. Kapag ikaw ay nakapokus o kapag ikaw ay nakatuon sa problema na kinakaharap mo. Pero instead, nang tignan mo ay ang problema mo, bakit hindi mo tignan ang ating Diyos na siyang mayakda ng ating buhay? Na siyang may author. That Jesus is the author and the finisher of our faith. Diba? Tignan natin ito, sa aklat po ng 1 Samuel, chapter 17, verse 24. Dito po tayo iikot at pag-aaralan po natin yung iba't ibang kalagayan ng mga Israelita, ni Haring Saul, ni David, bilang isang pastol na ginamit ng Diyos during that time. No? Sa tatlong senaryo po ito, makikita po natin ano po yung mga naging reaction o ano po yung mga naging tugon ng mga Israelita na humaharap sa Pilisteyong ito na si Goliath. At makikita rin po natin ano po ba yung naging tugon ng isang hari at ano yung naging tugon ng isang pastol o ng isang lingkod ng Panginoon. Walang iba kundi si David. At makikita rin po natin ano nga po ba yung magandang katangian na mayroon dito. Itong si David. Sabi ganun sa aklat po ng 1 Samuel, chapter 17, verse 24, nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. So, ibig sabihin, nung makita si Goliath, nakita ng mga Israelita. Itong si Goliath, ang unang naging reaction nila, sila ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Yun yung unang naging reaction nila. Yun yung naging tugon nila. Imagine, di ba? Actually, sila ay pinapatnubayan na ng Diyos. Sila alam nila kung paano ang Diyos ay gumalaw sa buhay ng kanilang hari. And yet, nang makita nila si Goliath, sila ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Alam niyo po ba, ganun din po nangyayari sa atin minsan. And sometimes, totoo lang po, kapag nakikita po natin yung sitwasyon natin o yung mga problema na kinakaharap po natin, ang una po na ating nararamdaman ay takot. Paano mo ma-overcome yung bagay na ito? Pero napaganda po ng pag-aaralan natin na ito. Number 1, sabi po ito, guard your eyes. Tingnan po natin, kanino po ba nakatuon ang iyong paningin? Nakatuon po ba ito sa kinakaharap mong problema? O nakatuon ito sa ating Diyos? Kaya nga po sa aklat po ng Hebreo chapter 12, verse 2, ano sabi doon? Look unto Jesus,
the author and the finisher of our faith. Alam niyo, sa totoo lang po, encouragement ko lang po sa inyo mga kapatid. Sa kinakaharap po natin ngayon, sa kinakaharap po natin ang napakalaking problema, lahat po nakaramdam ng takot. But always remember the Word of God with us noong December. Ang sabi niya sa atin, because of Jesus, diba, we rise above pandemic. And remember, na yung Diyos na pinaglilingkuran natin last year, yung Diyos na nag-preserve sa atin, siya pa rin yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. That's why you need to guard your eyes. Kailangan nating bantayan ang ating paningin. Tingnan natin ano ba yung dapat natin tingnan. Hindi tayo pwedeng mag-focus sa ating circumstances. Hindi tayo pwedeng mag-focus sa mga problema na kinakaharap natin. Instead, mag-focus tayo sa Diyos na siyang lumikha sa atin, na siyang may hawak ng buhay natin, at na siyang may control ng lahat ng bagay. Ito po yung titignan natin. At ito po yung nais ko na ipakita sa inyo. And this is my desire. Mga kapatid, bilang pastor po ninyo, bilang ako po na ginagamit ng Panginoon sa iglesia na pinabibilangan natin, Mapabulacan, Las Piñas, dito sa Tondo na Botas, sa Permanent, I encourage you na kaysa mag-alala kayo, na kaysa tingnan ninyo yung kinakaharap ninyong problema, bakit hindi ninyo tingnan ang Diyos na mas malaki kaysa doon sa problema na kinakaharap natin? Hallelujah. Amen? Amen po. Then number 2, you need to guard your ears. Sabi natin kanina, kailangan bantayan daw natin yung ating paningin. And this time, kailangan bantayan din po natin yung ating pandinig. Bakit po? Be careful who you listen to. Mag-iingat po tayo sa kung sino yung pakikinggan natin. Mag-iingat po tayo sa mga tao na nakausap natin na maraming sinasabi. Pakikinggan ko ba yung sinasabi ng taong ito o hindi? Maaaring pagka siya'y pinakinggan mo, ikaw ay lalong mapahama. Remember, tingnan niya sa 1 Samuel chapter 17, verse 11. Sabi po nito, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Imagine, no? Sabi natin kanina, di ba? Sa 1 Samuel chapter 17 verse 24, nang makita si Goliath, nang makita. Okay? Ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. So, kailangan bantayan yung paningin mo. And now, sabi natin, we need to guard our ears. Kailangan bantayan natin itong mga tenga na meron tayo. Be careful who you listen to. Kaya nga sa verse 11 ng 1 Samuel chapter 17, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita nang marinig, ano ginamit? Tenga. Nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Imagine, di ba? See? Lahat na yata ng senses natin makikita natin dito. Sa sitwasyon na kinakaharap nila. Nag-iisang Pilisteo na napakatangkad o napakalaki si Goliath. Pero lahat sila nakaramdam ng takot. Nakalimutan nila na itong si Goliath na to gaano mang kalaki ito. Si Yahweh na siyang pumapatnubay sa kanila ay higit na malaki. And yet, mas nangingibabaw pa rin yung takot na mayroon sila. Ganun po tayo minsan. No, mas nangingibabaw po yung takot na mayroon tayo. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, dapat po ang tingnan po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Diba? Tingnan natin ang ating Diyos. Tingnan natin sa verse 28, narinig ni Eliab, si Eliab po yung panganay na kapatid ni David,
ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Kasi nandun na si David eh. Di ba? So ano ginawa ni David? Nagdala siya ng pagkain ng kanyang mga kapatid dahil sa labanan na ito. Okay? So dahil nandun na siya, nagtanong-tanong siya, ano ba mayroon dito? Ano ba nangyayari? Okay? So, nagalit si Eliab kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung ano nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Imagine, di ba? Kung si David, during that time, pinakinggan niya ang kanyang kapatid na si Eliab. Pwedeng umuwi lang siya eh. Di ba? Kaya ang sabi natin, mag-iingat tayo, be careful. Whom you listen to. It's not all about respect. Ang pinag-uusapan dito, kapatid niya yan eh. No? Kung may sinabi ang kanyang kapatid, pwede niya pakinggan. Pero remember, kailangan alam din natin bakit tayo dinalagay ng Diyos sa sitwasyon na yun. Bakit tayo dinala ng Diyos sa lugar na iyon. So dapat alam natin, kaya ang sabi ko sa inyo, pakikinggan natin na mag-iingat tayo, be careful whom you listen to. Naniniwala ako, no, na ang Diyos mismo ang nagdala kay David sa lugar na iyon. Why? Tingnan natin sa verse 29. Ano sagot ni David? Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginawa ko? Masama ba magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Alam niyo, totoo lang po, no? Pwedeng kapatid ni David na ito ay isang disappointment sa kanya. Imagine, di ba? Nandun ka lang naman, nagtatanong ka lang naman eh. Pagagalitan ka. Di ba? Pero alam kasi ni David eh, bakit siya naroon sa sitwasyon na yun. Remember the message na ibinigay sa akin ng Panginoon, and that was how many days ago? Di ba, dinala niya tayo sa kanang Deuteronomy chapter 31 verse 8. No? It's an encouragement for all of us. Sabi nga ng Diyos sa atin eh. Ano sabi sa atin ng Panginoon? Di ba? God will not send you in that situation alone. Hindi kayo padadala ng Diyos o hindi ka dadali ng Diyos sa sitwasyon na yan na nag-iisa. May purpose si Yahweh. Bakit kanya inilagay sa sitwasyon na yun? Same thing here kay David. So David's older brother is a sound of discouragement for him. But David did not let this word get into him. Ito yung maganda kay David, no? Pwedeng ito disappointment, pwedeng discouragement sa kanya. Pero never niyang in-entertain yung salita na yon ng kanyang kapatid. Alam niyo, ganun po yung mangyayari sa atin. If you listen to the wrong people, you will exchange your faith for their fear. Ito naman po eh. Kapag ikaw ay nakinig sa maling tao, pwede mong ipagpalit yung pananampalataya na mayroon ka doon sa takot na daladala nila. Kung sakaling nakinig si David sa kanyang kapatid, pwedeng imbes na pananampalataya na mayroon siya, dahil kilala niya ang Diyos eh. Diba? Ay mapalitan ng takot na mayroon itong mga Israelita na ito. Nagpunta siya doon with faith. Yung mga Israelita humaharap sa problema na ang dala ay takot. So pwedeng mangyari kung pinakinggan ni David ang kanyang kapatid, maaaring siya ay umuwi na. At ang daladala ay hindi pananampalataya. Ang daladala ay takot. Ganun po ang mangyayari. Nakuha ninyo? So if you listen to the wrong people, you will exchange your faith for their fear. Number 3, you need to guard your mind. Remember the right things. Alalahanin mo kung ano yung tamang bagay. So to overcome fear,
you must fill your mind with the powerful things that God has done in our life. Meaning to say, no? Para mapagtagumpayan daw po natin yung takot. No? In facing our giant, you need to overcome your fear. So to overcome fear, you must fill your mind with the powerful things that God has done in our life. Ano ibig sabihin nun? No? Naniniwala ako na marami nang ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama? Napatunayan natin, God is alive. Buhay ang Diyos. Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. At naniniwala ako, never natin makakalimutan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi ganito, trace the hand of God in your life and you remember it. Tingnan daw natin, balikan natin, no, kung paano yung kamay ng Diyos sa buhay natin ay gumalaw at alalahanin po natin to. Ito yung nais ng Diyos sa atin. In facing our giant, number 1, we need to guard our eyes. Number 2, we need to guard our ears. Number 3, we need to guard our mind. So paano natin babantayan yung isipan natin? Remember, our mind is the battleground. Di ba? Dito pa lamang nagkakaroon na ng labanan. Kaya nga nakadepende sa iyo ano yung ilalagay mo sa isipan mo. Okay? So sa 1 Samuel chapter 17 verse 34. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Okay? Kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leyon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. So kapag hinarap ako ng leyon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. So sabi niya ganun sa verse 36, nakapatay na po ako ng mga leyon at mga oso. Imagine, no? Si David, no? Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang mukbo ng Diyos na buhay. Grabe. Yan, inilugtong pa ni David. Sabi ganun, no? Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leyon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Nakakuha po ninyo. So, guard your mind. Meaning to say, no, let us trace, di ba, the hand of God in your life and you remember it. So now, kung haharapin mo itong giant na to, alalahanin mo, ano nga ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo bago mo hinaharap ngayon o bago mo kaharapin ang giant na ito. And sometimes, alam niyo ano nangyayari? No? Isang papaisip ko lang, Lord, parang nangyari na to eh. Pinagdaanan ko na dati to eh. At ngayon, ito na naman pagdadaanan ko. So ano nga ba yung ginawa mo sa akin noon, Panginoon? Paano mo nga ba ako tinulungan ng mga time na yun? Nakuha ninyo? So alalahanin nyo yung mga bagay na ginawa ng Diyos during the time na ikaw ay umaharap sa isang matinding labanan ng buhay. At ganun nga yung ginawa. Di ba ni David? Sa 1 Samuel chapter 17 verse 34. Ano yan? Kung babasahin rin natin, di ba? Ang sabi niya, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leyon o oso,
hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, alam yan, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. So nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Ngayon, isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong yun, sapagkat ang nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Nakuha natin? Ganun po yung Diyos natin. Diba? So, we need to guard our mind. Imbis na po ng negative thought ang ilalagay natin, yun, naku po, hindi ko kaya ito. Naku, ito na naman. Pagka ikaw ay masyadong negatibo, paano mo haharapin yung giant sa buhay mo? Pipiliin mo rin kung ano yung ilalagay mo sa isipan mo. Katulad kanina, guard our ears. We need to guard your ears. Pipiliin mo kung sino yung kinakausap mo. Diba? Kapag ang taong kinakausap mo ay negatibo, ang maririnig mo sa kanya ay pawang negatibo. At kapag in-entertain mo yung negative thought ng mga taong ito, at yun ang ilalagay mo sa isipan mo, sabihin ko sa iyo, at the end of the day, manlulumo ka lang. At the end of the day, may hirapan kang mabangon. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam niyo po ba, dumaan din po ako. No? Sa panahon na talaga naman, hirap ako. Kasi totoo lang po, bagsak na ako. Sabi ko, ano ba naman to? Wala na akong narinig na maganda. No? Puro disappointment, puro discouragement, then sometimes condemnation. Alam nyo, nung in-entertain ko yun, sabi ko nga po sa inyo, nilagay ko sa isipan ko, sino talo? Ako. Tuwan-tuwa si Satan malamang. Then one day, bumangon ako. Sabi ko, Lord, hindi ko hayaan na ganito. Hindi pwedeng ganito. No, bangon ako, sabi ko, hindi. Tatayuli ako. No? Ano man yung mga bagay na narinig ko, ano man yung mga bagay na inilagay sa isipan ko ni Satan, winawasak ko ito sa pangalan ni Jesus. Sabi ko ako sa inyo, nagluto ako ng gabi na yun. No? Para may pangkain ako. Kasi nasanay na ako na wag na lang, higa na lang ako, yamo na. Para mas gusto ko na matulog, mas gusto ko na mahiga kaysa kumain. Pero hindi. Kailangan ng physical na pangangatawan ko itong bagay nito. Kasi sabi ko, babangon ako, Panginoon, patawad Lord, sorry dahil in-entertain ko itong mga bagay na ito, in-entertain ko itong mga salita na ito, na mas nakita ko yung sitwasyon ko, mas nakita ko yung problema kaysa ikaw. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, itong message na ito is a personal experience po. And recently lang, kailan ko lang naranasan. Kaya sabi ko, Lord, thank you sa message na ibibigay mo sa amin ngayong linggo na ito. Dahil naniniwala ako na may mga tao rin ngayon na lugmok na, bagsak na, hindi na alam ang gagawin. Pero salamat, Panginoon, sa mensahe na ibibigay mo sa amin ngayon. Dahil ang mensahe ito ay makakatulong sa mga tao na humaharap sa napakalaking giant sa buhay nila. Thank you, sabi ko sa Panginoon. Nakuha ninyo? Then number 4, we need to guard our heart. Guard your heart. Bantayan po natin yung puso po natin. So be confident of God's provision. No, magkaroon po tayo ng kumpiyansa. Lord, naniniwala ako na lahat ng bagay ngayon ay magiging maayos. Diba? Totoo naman po eh. Kaya nga po sabi ko dito no? When fear threatens to strike, remember, okay? Kapag ang takot ay umatake, alalahanin mo ito. Anong unang-unang mong gagawin? Do what you know. Gawin mo kung ano yung alam mo. Okay? So number 1 na gagawin mo, do what you know. Why? Tingnan natin, anong ginawa ni David? Okay? So balikan din natin sa 1 Samuel chapter 17, verse 39. Sabi niya gano'n, no? Nang maisakbat na ni David
ang tabak ni Saul at sinubukan lumakad. Hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Di pinasuot sa kanya yung baluti lahat. Sabi sa kanya ni Saul, suot mo to, ganun. Sinubukan naman niya eh. Kasabi ganun, no? Nang may sakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukan lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kasi sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Totoo naman eh. Kung hindi ka sanay na gamitin isang bagay na pinapagamit sa iyo para harapin ang giant, huwag mong gagawin. Hindi siya sanay sa kasuotang pandigma. Sabi nga siya, pumapatay siya sa oso, di ba? Pumapatay siya ng oso, ng leon, ano? Dahil siya ay pastol. Kung ano siya may suot ng pastol. Yun lang. And this time, no, haharapin niya ang isang Pilisteo. Haharapin niya ang isang Goliath. Kailangan niya ba magsuot ng mga ganon? Sabi niya, hindi ako sanay sa ganitong labanan. Hindi ako sanay magsuot ng ganito. Kaya ang ginawa niya, hinubad niya yon. Ba't niya pipilitin? Tama? Kung hindi naman yun ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya, same thing sa atin. Batayan natin yung puso natin. Diba? Dapat alam natin kung ano yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Dapat alam natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. At malalaman mo lamang yan kapag ikaw ay nakababad sa harapan o sa paanan ng ating Panginoon. Naniniwala ako sa sekreto. No? Kaya sinabi rito, guard our heart. Dapat tayo din po ay marunong magbabad sa presensya ng ating Diyos. Hindi ka pupunta sa labanan na ang pakikinggan mo ay kung ano sasabihin ng tao, bagamat sila bihasa sa buwan. Alam niyo, kung sila ay bihasa, kung alam mo, kinama, simple lang naman kay David eh. Diba? Matalino si David. Kung ipaparaphrase natin kwento, siguro sa loob doon, pinapasot mo sa akin yan. Dahil ako iyaharap sa labanan. Ikaw nga na hari eh. Ikaw si Saul. Ba't hindi mo gamitin yung bagay na yan at harapin mo yung kalaban? Hindi magawa ni Saul yung bagay na yun. Bakit? Kasi napangibabawan na sila ng takot. Takot na. Samantalang ito si David, harap siya sa isang Pilisteo kay Goliath. Diba? Dahil alam niya yung purpose niya. Alam niya kung ano yung gagawin niya. Kaya nga, kahit sige, subukan ko. Totoo, yan ang advice mo. Sige nga, subukan ko. Pero dahil hindi ako komportable sa kasuotan na yan, hindi nga makalakad, ba't ako pupunta sa labanan na gagamitin ko yan? Huhubarin ko yan. At gagamitin ko kung ano yung bagay na alam ko. At alam niyo yan yung word na ginamit niya? Ano yung sandata na ginamit niya? Actually, secondary na lang po yung 5 bato at yung tirador eh. Yung word na binitawan niya. Later on, makikita natin. Ano yung salitang binitawan ni David nung kinaharap niya ang Pilisteo ito? Same thing sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? We need to guard our heart. Ano yung nilalaman ng puso mo na pwede mong gamitin every time na ikaw ay harap sa isang labanan? That's why do what you know. Dapat gawin mo kung ano yung alam mong tama. Kung ikaw ay nangihina, alam mo na ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ano yung nilalaman ng puso mo? Lord, sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Sa lahat ng bagay ay magagawa ko ngayon, mapagtatagumpayan ko dahil sa lakas na binigay ng Diyos sa akin. So do what you know. Then ano pa? Use what God has put in your hand. See?
Di ba? Gawin mo kung ano yung alam mo. Then gamitin mo kung ano yung bagay na inilagay ng Diyos sa iyong kamay. Kaya nga sa verse 40, na unang Samuel chapter 17, ano? Sabi ito, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Dapat alam mo yung bagay na inilagay ng Diyos sa iyong kamay. At yun ang gagamitin mo. Sa pagharap sa Goliath sa buhay natin, we need to guard our heart. Alam natin dapat yung mga salita ng Diyos na gagamitin natin para mapabagsak natin ang kaaway. And alam din dapat natin kung ano yung mga bagay na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay na siyang gagamitin natin para harapin ang Goliath sa buhay natin. In facing our Goliath, kailangan natin to. Sabi natin, number 1, ano? We need to guard our eyes. We need to guard our ears. We need to guard our mind. We need to guard our heart. And last, we need to guard our back. Bantayan din natin yung nasa likod natin o yung likuran natin. Ano ibig sabihin? We need to cut off the roots of all your fears. You need to cut off all the roots. Di ba? Lahat ng ugat o pinagmumulan ng takot na meron ka. Ano ba yung mga bagay na pinagmumulan ng takot? Ano yung mga bagay na pinagmumulan ng takot mo? Kapatid, gusto ko lang po sabihin sa inyo ang bagay nito. Kaya nga kung babalik ulit tayo sa aklat ko na unang Samuel chapter 17, verse 45. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Nakuha ninyo? Sinabi ba niya na yung bato, yung tirador? Hindi. Ano sabi niya ganito, no? Hey, Goliath, no? Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At papakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na mapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nako mo? Ano yung bagay na nagkopos sa iyo ng takot? Totoo lang po, putulin natin itong mga bagay nito. Kailangan kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Totoo lang po, napakahirap po ng kalagayan ng bawat isa sa atin. Sabihin ko po sa inyo, yung kinakaharap po natin, kinakaharap po natin ngayon, sagana natin, hindi po natin kaya.
Pero bakit po tayo binibigyan ng Panginoon ng mensahe? Hindi natin kayang harapin ang kaaway ng tayo lang. Ano man yung sitwasyon na meron ka, ano man yung circumstances na kinakaharap mo ngayong kapatid, naniniwala, kilala mo ang Diyos, never ito maglalagay ng takot sa'yo. Kaano man kalaki yung problema na meron ka, kaano man kalaki yung sitwasyon na meron ka, lalahanin mo na mas malaki pa rin ang Diyos sa bagay. Alam niyo, patulang po, sana ganun din tayo katulad kung paano maharap si David, kung paano niya hinarap si Goliath. Magkaroon tayo ng attitude na kung saan dito ay pinakita ni David kung paano niya kakilala ang Diyos. Katulad ni David, nung hinarap niya ang Goliath, nung hinarap niya ang giant, ganun din natin siya harapin. Ano yung bagay na nagpapabagsak sa iyo ngayon? Ano yung bagay na nagpapahina sa iyo ngayon? Bakit sa tingin mo ikaw ay lumulong mo? Bakit sa tingin mo ikaw ay hirap na hirap na? May karamdaman ka? May sakit ka? Feeling mo, hopeless na yung karamdaman mo? Pakiramdam mo, wala ng pag-asa? Alam mo, kaya pinaparaan sa iyo ng Panginoon niya para patunayan niya sa iyo na siya yung manggagamot, na kaya-kaya ka niya pagalingin. At kung maharap ngayon sa sitwasyon na piling mo nag-iisa ka, pakiramdam mo lang kasama, pinaparamdam ng Panginoon niya para sabihin niya sa iyo, anak, hindi ka nag-iisa. Kasama mo. Pakiramdam mo, wala kang kasama. Sasabi ng Panginoon sa iyo, anak, nandito ako, kasama mo. Ano yung mga bagay? Ano yung mga giant sa buhay natin na hirap tayo na mapagtagumpayan? Alalahanin po natin in facing our giant, always remember these 5 things. You need to guard your eyes. Kaysa tingnan mo yung sitwasyon mo, kaysa tingnan mo yung problema mo, kaysa tingnan mo yung kalagayan mo, bakit hindi mo tingnan ang Diyos? Kung nalalakihan ka sa problema na kinakaharap mo, kung nahihirapan ka sa situation na meron ka, alalahanin mo, mas malaki ang Diyos sa bagay na yan. You need to guard your ears. Why? Piliin mo kung sino yung kakausapin mo at kung sino yung pakipakinggan mo. Hindi lahat ng tao na kausap mo magbibigay sa iyo ng magandang payo. Hindi lahat ng pinagbubuhusan mo ng damdamin mo ay makapagbigay sa iyo ng tamang advice. Piliin mo kung sino papakinggan mo at yung mga salita na binibitawan mo. Then you need to guard your mind. Alalahanin mo, ano nga ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo noon? Alalahanin mo na ang Diyos, marami na siya ginawa sa buhay mo. Kung maharap ka ngayon sa ganitong sitwasyon, kung maharap ka ngayon sa ganitong kalagayan, sabihin ko po sa inyo,
hindi pa huli ang lahat. Magugulat ka na lang. God will remind you, or you will remember this. Parang nangyari na to. Parang kinaharap ko na itong problema na to. Parang may ginawa ng Panginoon sa akin. So you need to guard your mind. Piliin mo kung ano ilalagay mo sa isipan. Kung may mga tao na kasalaw mukha mo, ay mga negatibo kung mag-isip, then don't entertain them. Lumayo ka sa kanila, hindi sila makatulong sa iyo. Instead, magbabad ka sa presensya ng ating Diyos. Then you need to guard your heart. Remember, the reason kaya po tayo, kaya nga po mag-indulge ko po kayo, no, na lagi nagbabasa o nagbababad po sa presence nila. Wala na may makatulong sa akin kundi sa itayang Diyos pa rin. Alam nyo, ang mag-iilid din naman po sa atin sa itayang Panginoon. Naniniwala ako sa kalagayan ngayon, sa sitwasyon ngayon, kailangan po natin yung Word of God. Kailangan po natin mag-store ng salita ng Diyos dito po sa ating puso. Na siyang gagamitin po natin every time na tayo po ay nanghihina. Then you need to cut lahat pinagmumulan ng dapat na meron. Palitan mo ito. Kung kilala mo ang Diyos, kung kilala mo yung Diyos na pinaghiling mo, patuloy mo lahat ng pinagmumulan ng dapat na meron ka. Pagkos ilagay mo ang Panginoon sa bagay na ito. Kaya nga po babasahin po ulit natin ang ganda ng binitawag na salita ni David kung talunin niya si Goliath. Sabi nito sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, sabi niya, ang dala mo'y taba, sibat at panpuso, ngunit lalabanan kita sa pangalan niya, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inahaw. Ngayong araw na ito, sa verse 46, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo, at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga marurabangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng buong Kristiyano. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat nang narito na mapagligtas si Yahweh kahit walang taba at sibat. Ano yung mga weapon na ginagamit sa iyong kaaway? Pwede mong talunin ang kaaway nito without using that weapon. Sa pangalan lamang ng Diyos na buhay, mapapabagsak mo ang kaaway. Tayo kung lahat ay umibig. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa Lord, salamat sa oras na ito. Salamat Panginoon. Dahil tunay nga Lord, na napakabuti sa amin. Panginoon, iba't iba ang sitwasyon na meron kami ngayon. Iba't iba ang kalagayan na meron kami. Maaaring lahat, Panginoon, ang iba sa amin, Panginoon, ay may kinakaharap na giant ng karamdaman. O maaaring iba, Panginoon, yung giant ang relationship. Maaaring maharap sila, Lord God, sa giant ng buhay nila, Panginoon, na kung saan, Panginoon, halos mawasak na ang relasyon na meron sila. May mga magulang dito, Panginoon, na maaaring nahihirapan na rin kung paano nga ba didisiplinahin ang kanilang mga anak. May mga anak dito, Panginoon, na hindi po nila alam kung paano po nila
haharapin, Lord God. Dahil sila, Panginoon God, ay biktima ng mga molestation o exploitation, Father God. Panginoon, may mga addiction. At yung mga simpleng giant sa buhay po namin. But Lord, naniniwala ko na sa oras na ito, gagalaw ka sa mga tao. Ano man po yung kinakaharap nila ngayon, Panginoon. Minsan pa, papatunayan mo sa amin na kayang-kaya namin ibagsak ang giant na ito. Dahil ikaw, Panginoon ka, ay narito. Kaya Lord, salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Pagpalahay mo, Lord, yung mga nakikinig, nanonood na yan. Pagpalahay mo, Lord, ka yung congregation. Panginoon, yung may mga karamdaman, kagalingan, Lord God. Sa may mga problema, Lord God, nahihirapan, Panginoon, financially, Father God, nahihirapan dahil walang trabaho. Ikaw, Panginoon ka, yung provision mo, Lord God, ay siyang mararanasan namin. Salamat. Salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba namin, tinataas ka namin. Kawakin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Huwag po tayong bibitiw. Ano man ang mangyari, ano man yung pinakaharap ninyo, remember, God is bigger than the giant na kinakaharap mo. Sa Diyos po ang papuri.